Isang pagpalang hapon po sa inyong lahat. So tayo po'y live sa biyaya ng Diyos at tayo po'y mag-aaral ng kanyang mga salita. Okay? So tingnan po natin yung topic dito sa programa, anong topic mo? So ano ba ang topic natin sa panahong ito o sa araw na ito o sa oras na ito? So pag-uusapan po natin ang isa po sa talaga namang issue o mahalagang issue ng pananampalataya na talaga namang pinagdedebatihan ng mga debatista o ng mga mangangaral. Walang katapusang debate sa pagitan po ng iba't ibang pananampalataya. Ito po ay sa usaping OSAS na tinatawag pong once save, always save. So alamin natin ano bang topic mo? O anong topic mo? OSAS ba? So talakayin po natin. So gaano ba kahalaga itong OSAS na sinasabi nila na once na ikaw ay maligtas ay ligtas ka na magpakailanman. Sa totoo lang po, verbatim, wala po tayong nakikita na pahayag sa sino mang debatista na meron pong verbatim o tinatawag na word for word na OSAS o once saved, always saved. So kalimitan, ginagamit po nila ang argumentong ito sa paniniwalang ito doon po sa tinatawag na idea o konsepto. So bakit konsepto? Sapagkat yung konsepto daw ng OSAS ay naroon po sa loob ng aral o ng Biblia. So, sa ganung bagay, kung meron bang kaligtasang hindi nawawala, ay pumapanig po tayo doon sa konsepto ng OSAS. So wala tayong magagawa. Bagamat verbatim, wala po yung salitang OSAS, pero yung konsepto naroon. Pero pag tinanong mo, ikaw ba, Brother Eric, OSAS ka ba? Verbatim wala. Pero kung ako, sa aking paniniwala, sa aking pananampalataya, na kapag ako mismo, gamitin ko ang aking sarili na nakatikim ng kaligtasan kay Kristo o nagtamo ng kaligtasan kay Kristo, ay hindi na po ito mawawala. So bigyan ko po kayo ng mga katanungan at ng mga sagot. So kung sino mang ibig magtanong, ready po tayo. Just chat lang po kayo dyan sa ating pong comment box at sasagutin po natin ang inyong mga tanong. So, simulan po natin. Ibigay po natin itong talata po ng Hebreo. Puntahan po natin dito sa Hebreo 5 at 9. So, maraming tanong dito. Opo, maraming tanong po dito na na siyempre, hindi naman po masama yung pagtatanong. Kumbaga, handa naman po tayong sumagot, pero marami din pong argumento patungkol dito. Ang sabi dito, at nang siya'y mapaging sakdal, si Kristo po ang tinutukoy, ay siya ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga nagsisitalima sa Kanya o yung mga nananatili, nagsisitalima o dumidinig sa Kanya. So si Kristo pala, siya po ang author ng salvation. So yung salvation ito na kanyang ginawa, malinaw po, walang hanggang kaligtasan. So itong walang hanggang kaligtasan na ito na tinamu po ng mga nagsisitalima na mga mananampalataya, siyempre, una po dyan, yung mga sa pananampalataya. 1:16 na sinasabi ron, for God so loved the world that whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ibig sabihin, ibinigay yung kanyang bugtong na anak at kung ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay huwag mapahamak.
So malinaw po 'yun 'no, wala po yung kapahamakan. Kapag ika'y sumampalataya, ibig sabihin hindi ka mapapahamak. Anong ibig sabihin ng hindi mapapahamak? Wala ka na sa kapahamakan. Kapag ikaw ay tunay na sumampalataya kay Kristo, yung binabanggit po nating tunay po dito yung tunay na pananampalataya na mayroong tunay na kaligtasan. Kasi meron pong mga hindi tunay na pananampalataya at hindi tunay na kaligtasan. So doon po sila nagkakaroon siguro ng mga tanong, bakit si ganito, bakit si ganon, bakit yun, bakit ito? Wag nating kalimutan no, na ang pananampalataya ay hindi isa paningin nakikita. No? Sabi nga no, ng Biblia, fix your eyes unto Jesus. Ibig sabihin, yung ating pong paningin, ang ating mata ay nakafocus doon, nakatitig doon kay Kristo, hindi po sa ibang tao. Opo, hindi sa ibang tao. Ngayon, ito pong pananampalataya, itong kaligtasan na ginawa ng Panginoon na walang hanggang kaligtasan para doon sa mga nagsisitalima sa Kanya. So, merong nagtanong dito, no, na ibig sabihin, bro, na sabi niya, na tuloy mo ang pagbasa, ibig sabihin, mga nagsisitalima. Kapag hindi ka raw tumalima, ay mawawala ang kaligtasan mo. So, hindi po pinag-uusapan dito, per se, yung mawawala yung kaligtasan mo. At hindi rin pinag-uusapan po dito, per se, na itong kaligtasan ay kailangang gumawa o ibig sabihin na yung kaligtasan ay sa paraan ng gawa. Kasi yung paggawa kasi, ito po'y bunga ng pananampalataya. Kaya nga nagsisitalima. Pero hindi sinasabi dito na yung kaligtasan ay dahil po ito sa gawa. Yan po ang malinaw diyan, mga kaibigan, mga kapatid. So wala pong tinutukoy diyan na kailangan mong maligtas, kailangan mong kung gusto mong maligtas ay gumawa ka. Wala pong ganong tinutukoy. Kundi ang tinutukoy diyan, inilalarawan diyan na yung ginawang kaligtasan ng Panginoon ay ito po'y walang hanggang kaligtasan. Yun po yung kanyang gawa, no? Yung kanyang pinaging sakdal. Pag sinabing pinaging sakdal, ang Diyos nang napaging sakdal diyan, maisasain tabi po ba natin 'to? 'Di ba hindi? Hindi po, no? Ngayon, alamin po natin, no? Alamin natin kung sino po itong mga nagsisitalima sa kanya. Okay, maganda po ito. Para malaman po natin yung kontekstong sinasabi dito na nagkamit ng walang hanggang kaligtasan, no? Sa kanila ng mga nagsisitalima ang wika. So puntahan po natin dito po sa siyempre, no, sa Juan. Punta po muna tayo dito no sa Juan. John 3:16. Tuloy tayo. Yeah. Sabi dito, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima, hindi naniniwala, hindi sumusunod sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi puot ng Diyos ay sumasa kanya. So, salamat sa Panginoon. Pero tingnan po natin, tayo pa naka-live po ba tayo? Naka-live ba tayo? Meron na. So, tuloy tayo mga kaibigan, mga kapatid. So, ibig sabihin dito, no, na ang sabi dito, no, ngunit ang hindi tumatalima, hindi sumusunod ang wika na sa anak ay hindi makakakita ng buhay. Kaya pala sinabi doon sa Hebreo 5:9 na siya ang gumawa at sumakdal ng walang hanggang kaligtasan doon sa mga nagsisitalima. Bakit po?
Kasi yung mga hindi nagsisitalima, mga kaibigan, ay hindi po ito tunay na ligtas, kundi puot ang wika ang sasa kanila. So puot po yun. So ang malinaw, malinaw 'to sa Hebreo 5:9, itinuturo do'n kung sino yung mga tunay na ligtas. Ito nga po yung mga nagsisitalima. Ito yung mga nagsisitalima, hindi po yung mga hindi nagsisitalima. Opo, kaya nga ang tinatawag do'n, sinasabi ro'n, kaya siya nagkakamit o nagkamit ng walang hanggang buhay dahil nga po doon sa kanyang pananampalataya na na doon sa mga sumasampalataya kaagapay ng mga nagsisitalima. Ibig sabihin, given po 'yon, package po 'yon, na kapag ikaw sumampalataya, sabi nga doon sa Efeso 2:8, sa biyaya kayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi ito sa inyong gawa, sa gawang sarili upang ang sinuman ay huwag magmapuri o maghambog. No? Kundi ang wika kay gawa ni Kristo, no? Na inihanda niya ng una upang inyong lakaran sa mabubuting gawa. Yan yung mga tunay na ligtas, mga kapatid. Na yung mga tunay na pananampalataya ang wika na mga naligtas dahil nga po doon sa kanilang gawa o dahil sa kanilang bunga ng pananampalataya. So ito yung nagsisipanatili na merong ang wikang walang hanggang kaligtasan. Verbatimly, again, wala po yung salitang osas. Kaya nga ako hindi gumagamit ng salitang osas kasi kapag sinabing kaligtasan sa dugo ni Kristo o kaligtasan kay Kristo, sa Biblia, matik po yan, walang hanggang kaligtasan yan. Pag sinabing walang hanggan, walang katapusang kaligtasan. Opo, at yung walang katapusan, walang hanggang kaligtasan, kilala na po yun doon sa mga nagsisipanatili. Yung mga nagbubunga ng palataya. Sa mga nanatili, sensya na, medyo inuubo pa rin. So doon po siya nakapasok. Ngayon tatanungin ka, bro, paano kung hindi ka manatili? Meron ba sa Biblia na mga hindi nananatili? Or should I say, sa isang banda ay sasabihin po natin na mga nag-backslide. So kapag nag-backslide ka, hindi po ito isang uri ng kahulugan ng hindi ka nanatili sa Diyos o nawala yung kaligtasan mo. Pwede kang manghina, manlupaypay mo, mag-backslide, pero dahil merong kang kaligtasang walang hanggan, ito yung kagandahan sa Diyos. Ito yung kagandahan kay Kristo. Hindi kanya pababayaan. Ang ibig sabihin, kapag ikaw na kay Kristo, hindi kanya bibitawan. Pangako ng Panginoon yan. Kaya nga, natural na magkasala, mag-backslide ka, pero hindi natural sa isang ligtas at hindi aral sa isang ligtas na ikaw ay ligtas na at mapapahama ka pa dahil sa paggawa mo ng anumang kasamaan. Ano ibig sabihin natin? Kasi yung mga lingkod ng Panginoon na mga nanatili ay hindi po ito itinalaga doon sa kasalanan or paggawa ng kasamaan. Wala pong ganong lingkod ng Panginoon. Kaya nga nananatili. Yun po yung mga tunay na ligtas, nananatili sila. Pero hindi nangangahulugang hindi ka na nagkakasala. Wala po namang ganong aral. Bakit po? Bakit nananatili? Kasi nga tayo bilang ligtas ay itinalaga ng Panginoon doon sa kaligtasan o sa pagkaligtas. Yan. Puntahan po natin yung talata pong yan para yung ating pong pag-aaral ay magdugtong-dugtong at maunawaan po natin yung ating pong sabihin natin na tinatalakay. So dito po tayo sa Thessalonica. Sabi po dito,
So, puntahan natin sa Tesalonica. Pasensya na, medyo mabagal. Okay, 5. Siguro basahin na po natin dito sa 7. Ay, wala. Okay, dito po sa 1 Thessalonians 5. Simulan natin dito sa 7. Okay, sabi dito, sapagkat ang nangatutulog ay nangatutulog sa gabi, nangalalasing ay nangangalasing sa gabi. Datapwat palibhasa yung mga anak tayo ng araw, mangagpigil tayo. So, malinaw po na, bagamat tayo anak ng araw ay mangagpigil tayo na isuot ang baluti ng pananampalataya at pag-ibig. At ang maging turbante ay ang pag-isa ng kaligtasan. Sa 9. Sa 9, sabi dito, sapagkat tayo'y hindi itinalaga ng Diyos sa galit, kundi sa pagtatamo ng pagkaligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Okay? Malinaw po sapagkat tayo hindi tinalaga ng Diyos sa galit, kundi sa pagtatamo ng pagkaligtas. Doon po tayo itinalaga ng Panginoon. Doon po sa pagkaligtas at hindi po doon sa galit. Hindi po doon sa galit tulad ng ating binasa doon po sa John 3:16 na sinasabi po doon na tayo'y sa mga pananampalataya at hindi po tayo ang wika, no? Ang hindi tumatalima sa anak ay hindi makakakita ng buhay na walang hanggan kundi puot ng Diyos na sumasa kanya. So, ito po hindi po tayo doon sa mga hindi sumasampalataya. So, dalawa yan, yung mananampalataya at hindi sumasampalataya. So, itong hindi sumasampalataya, doon po siya sa puot, no? Doon po siya sa puot or sa galit ng Panginoon na sinasabi ni Juan at sinasabi din ni Pablo, no, na tayo po ay hindi itinalaga sa galit o puot. Hindi po tayo doon. No, sino po 'yon? Yung mga mananampalataya. Sabi ni Juan, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Merong buhay na walang hanggan, no? Yung sumasampalataya. At ang wika, ang hindi tumatalima, hindi dumidinig, hindi sumusunod o hindi sumasampalataya, ay itinalaga naman ng wika, hindi makakita ng buhay, walang buhay na walang hanggan, kundi ng puot ng Diyos na sumasa kanya. Puot ng Diyos. Kaya dito, yung mga naligtas sapagkat tayo hindi itinalaga ng Diyos puot. So, pag sinabing ganun, na ikaw ay sumampalataya, automatic po, yung pananampalataya ng kaligtasan, ang sabi ng Diyos, hindi ka itinalaga na sa puot. Wala ka na ron sa puot kasi nga tumatalima ka. Na? Tunay ang pananampalataya mo. Tunay ang kaligtasang tinamu mo. Kaya hindi ka dun sa puot. Saan ka ngayon itinalaga? Kung bakit ang kaligtasan ay hindi nawawala? Kasi nga, no, itong mga nagtamo, no, itong mga itinalaga ng Diyos ay itinalaga doon sa pagtatamo. Ibig sabihin, doon sila na-appoint o inelect saan? Sa pagkaligtas sa pamamagitan ni Jesucristo, mga kaibigan. So, ibig sabihin, verbatimly, wala po yung salitang osas, pero hindi nga tayo gumagamit yan. Kasi nga, pag sinabing kaligtasan, talagang, pag sinabi mong kaligtasan kay Kristo,
walang hanggan na 'yan. Kahit di ko na sabihin na once saved, always saved, hindi na. Na sa akin po 'yun, kasi sila ginagamit nila, eh. Pero sa aking, unawa sa Biblia, kapag sinabing kaligtasan, walang hanggan na po 'yun. Kaya nga bakit walang hanggan? Kasi doon ka ang wika itinalaga sa pagtatamo ng pagkaligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Okay? So, ngayon, ano? Ngayon po, tingnan po natin, no, na dito po sa mga talata na mga sinasabi po dito ng mga pagtalima para maunawaan po natin ang Biblia na sinasabi po doon sa Hebreo 5:9. Okay. So tuloy po tayo, no. Tingnan po natin dito, magbabasa lang po tayo, no. Okay. Basahin po natin dito, no, mga kapatid, no. Dito po muna tayo siguro sa Juan, no. Sa Juan, meron pong binabanggit dito na isang mahalagang bagay na puntahan po natin itong, sige, magsimula tayo sa 30, no? Ang sabi dito, "As he spake these words, many believed on him. Then said Jesus to those Jews which believe on him, if ye continue in my word, then are ye my disciple indeed." So, salamat sa Panginoon, no, mga kaibigan, mga kapatid. So dito maliwanag, no, ito yung mga nagsisisampalataya kay Kristo, no, yung mga nagsisipanatili, no, sa kanyang salita, meron palang pagpapanatili, no, sa kanyang mga salita. Merong pagpapanatili o merong pananatili sa kanyang mga salita. Kung gano'n nga, tunay nga kayong ano, mga alagad ko. Okay? So, meron pong pananatili dito, no, sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. So, kapag andun yung pananatili mo, tunay nga kayong mga alagad ko. Ibig sabihin, merong tunay na alagad. Kaya nga sabi doon sa Hebreo, no, yung mga nagsisipanatili na nagkamit ng walang hanggang kaligtasan, tunay po yun. Tunay pong alagad yun kasi nga nananatili sila. Nakuha po ba natin, mga kaibigan? So madali lang namang intindihin 'to. So tunay 'yon kasi, tunay na mga disciple 'yon, tunay na mga lingkod 'yon, 'no, yung mga tumanggap ng walang hanggang kaligtasan na mga nananatili. Bakit po? Kasi nga po, mga kapatid, 'no, dahil nga po doon sa pananatili sa pananampalataya. 'Pag sinabing pananatili, ano, continue, 'no, in my word, ibig sabihin nandun na po yung kanilang ano, pananatili bilang, Kristiyano o alagad ng Panginoon. Anong ibig sabihin natin, 'no, mga kapatid? Kasi kapag sinabing nananatili ka, ibig sabihin tunay kang Kristiyano. Yun yung sinasabi ni Kristo na mga na sa kanyang talinhaga about po dun sa binhi ng mga nangahulog, na mga nahulog sa daan, sa bato, sa ah, gilid ng daan at sa mabuting lupa. So ito yung tinutukoy dito ni Kristo, yung mga mabubuting o yung mabuting lupa na nagbubunga. Yung mga buting lupa na nagbubunga. Sabi ni Kristo, sila yung magtatamo, no, ng ilang 100 bunga, no? Ibig sabihin handun yung kanilang pagbubunga. So dito, mga kapatid, no, ang tinutukoy ni Kristo dito na mga na tunay na mga lingkod, na mga nananatili, ito po yung mayroong buhay na walang hanggan. Ito po yung merong walang hanggang kaligtasan. Kapag ikaw ay nanatili, 'pag ikaw ay isang tunay na lingkod o tupa ng Panginoon, meron ka na pong buhay na walang hanggan.
'no, na kakamtin po ninyo sa Panginoon. Ibig sabihin, 'pag sinabing meron kang buhay na walang hanggan, ibig sabihin mga kapatid na ito po ay tinatawag po ng Biblia na na, assurance. Kahit mamatay ka man, assured ka na ikaw ay mayroong buhay na walang hanggan na kakamtin mo sa pagkabuhay na maguli ng mga patay. So, dito maliwanag ano, na tinutukoy yung mga tunay na mga mananampalataya, tunay na mga tupa ay, binaliwanag ni Kristo, ito po sila yung mga nananatili sa kanyang salita. Sila po yung mga nananatili sa kanyang salita. 'Pag sinabing nananatili, wala na pong pagkawala po yun, eh, nananatili na po sila. Andun na po yung pananatili nila, ito yung mga tunay. Kaya bakit sinabing nananatili sa kanyang salita? Kasi nga po ito'y tunay. Ito po yung tunay, hindi sinabing, dahil sila'y nananatili, 'no, o sila'y nananatili sa salita ng Panginoon, ay hindi na sila mananatili 'pag nagkamali o nagkasala o 'pag nahiwalay. Hindi po yun ang ibig sabihin ni Kristo. Kundi ang ibig sabihin ni Kristo, 'no, sa pananatili, 'no, ito po yung mga nananatili sa kanyang salita, ito po yung mga tunay na lingkod ng Panginoon o mga tunay na ligtas o Kristiyano. Yun po ang ibig sabihin ng Panginoon dito. Kaya nga sinubok niya 'to, eh. May mga umalis, 'di ba? Tulad ng ginamit nating talinhaga na natanim sa bato, nahulog sa bato, sa daan ng lupa, o iba naman sa lupa at 'di ba, nagsitubo yung mga damo. So, hindi mga tunay yun. Ang tunay, yung pong mga ano, ang mga tunay na lingkod at mananampalataya, yung mga nagbubunga ng pagtitiis, sabi ni Kristo sa Lucas 8. Yun po yung mga tunay mga kapatid. So kapag nakita natin na ang isang tao 'no, ay, alanganin sa kanyang kaligtasan, biro mo nag-alinlangan ka sa kaligtasang binigay ni Kristo na walang hanggang kaligtasan, nag-alinlangan ka na baka ako'y mawala, mapahamak kasi iniisip mo kaagad ito ang problema sa mga tao, eh, 'no, na wala pang, kaligtasan o hindi pa nagtatamo ng walang hanggang kaligtasan. Nauuna sa kanila yung takot, yung kanilang kaisipan. Papaano kung magkasala ako? Papaano kung tumalikod ako? Papaano ay hindi ka pa tunay. Kasi nasa isip mo yan, eh. Kasi yung tunay na lingkod ng Panginoon, tunay na mga ligtas ng Panginoon, tunay na mananampalataya ni Kristo, mga kaibigan, mga kapatid, 'no, inihanda na po yan sa mabubuting gawa. Sa mabubuting gawa, inihanda na po yan, 'no? Sa daan, doon po sa mabubuting gawa, nakahanda na sila. Prepared na sila kaya nga yung talinhaga ni Kristo 'no, yung mga natanim sa mabuting lupa, yung tunay na pananampalataya nagbubunga po yun, doon po sila inihanda ng Panginoon, tunay po yun. At masusubok mo sa iyong sarili kung tunay ang iyong pananampalataya na meron kang tunay na kaligtasan. Hindi ka mag-iisip na papaano kung ganito, matalisod ka, papaano kung ika'y gumawa ng ganito, papaano kung, ika'y tumalikod sa Diyos. So, hindi po gano'n ang tunay na mananampalataya. Kaya lang nagkakaroon ng aral na yung kaligtasan mawawala kasi yung kanilang kaisipan, nag-iisip po sila na papaano kung ika'y tumalikod. Eh, yung tunay na mananampalataya hindi po tumatalikod yan. Hindi tumatalikod yung tunay na mananampalataya, yung tunay na ligtas, hindi po tumatalikod diyan, kundi nananatili nga ang wika sa salita. Ibig sabihin nananatili sila sa salita. At sino yun? Yung mga tunay na tupa ng Panginoon na nananatili sa tinig ni Kristo. Tuloy tayo sa pagbasa mga kapatid. Dito rin po sa Juan, 'no? Puntahan po natin itong John 10. Okay. So puntahan po natin itong Juan 'no. At ito, para sa po ito 'no, na atin pong, siguro, eh, napapakinggan o sabihin na po natin na nababasa, palaging nababasa, 'yan. So dito po tayo sa Juan, basahin po natin ang 10 'no. Siguro simulan natin dito sa 25 na lang, 'yan.
Kahit sa 26 tayo. Yan. But ye believe not, because ye are not of my sheep, as I said unto you. Sabi dito mga kapatid, no, dapat hindi kayo nagsisampalataya sapagkat hindi kayo sa aking mga tupa. Ibig sabihin, ito pong mga hindi sumasampalataya, malinaw po ito, hindi po ito sa tupa ng Panginoon. Itong mga hindi sumasampalataya. But ye believe not, yung mga hindi mananampalataya o hindi sumasampalataya, na ye are not of my sheep, hindi siya tupa ng Panginoon. Gaya ng sinabi ng Panginoon, hindi kayo mga tupa ko, hindi kayo mga mananampalatayang tunay. So, meron ditong pagbubuklod na meron po talagang nasasabing mananampalataya, sumusunod sa kanya, marami ngang tumalikod sa kanya, hindi tunay na pananampalataya. Marami nga sa iglesia na sumasama sa iglesia sa kanila nung una, pero hindi tunay na mga kapatid, no? O hindi tunay na mga ligtas o mananampalataya. Kaya sabi ng Panginoon, dahil hindi kayo naniniwala, sumasama na yan, kilala niya eh. Pero ang ibig sabihin nun, kilala ng Panginoon, hindi kayo tunay na mga tupa ko. Yan, ilalarawan dito ni Kristo, i-describe niya kung sino ba itong tunay na kanyang mga tupa. Sino ba itong mga tunay na mga tupa niya na mga nananatili sa kanya? Okay? Yung mga tunay na mananampalataya. Tuloy tayo sa pagbasa. Sabi dito, my sheep hear my voice, and I know them. They follow me. Okay, salamat sa Diyos, ano? Thank you, Lord. So my sheep hear my voice. So dinidinig ng kanyang tupa yung tinig ng Panginoon. Dinidinig niya eh. So ito talagang tupa ito. Tupa po ito. At ang wika dito, and I know them, nakikilala. So kilala ng Panginoon. Kilala niya yung mga tunay na tupa niya, yung tunay na ligtas. And they follow me, at sila'y sumusunod sa akin. So itong mga ligtas, tunay na ligtas, ito, sumusunod kay Kristo, kilala niya, dinidinig nila yung tupa ng Panginoon. Ibig sabihin, nananatili sila. Kaya sabi nga doon sa Hebreo 5:9, di ba? Siya ang sumakdal at gumawa ng walang hanggang ng pananampalataya, ng walang hanggang kaligtasan. Kanino? Doon ang wika sa mga tupa o sa mga nananatili sa kanya. Yun yung ginawa ni Kristo. Kaya nga kilala niya yung kanyang tunay na tupa, yung mga tunay na ligtas. Sino yun? Yung mga dumidinig ng kanyang tinig. Kaya wag niyo sabihin na, oy, paano kung hindi ako dininig ng tinig ng Panginoon? Paano kung tumalikod ako? Paano kung mawala ako dito? Paano kung gumawa ako ng masama? Paano kung pumatay ako? Paano kung man-rape ko? Hindi ganun eh. Sa isip lang ng tao yun, sa kanyang pag-aalinlangan sa Panginoon. Kasi nga, hindi pa ganun siya, kapuro o kasolid yung kanyang pananampalataya. Hindi pa ganun, kaya may pag-aalinlangan siya, pero kailangan na lang na i-follow up siya para malaman niya na huwag kang mag-alinlangan. Kailangan, alam mo, yung pinaniniwalaan mo, alam mo si Kristo na siya yung gumawa ng walang hanggang kaligtasan para sa iyo. Ikaw na nanatili sa Kanya. Ikaw na tupa ng Panginoon na dumidinig ng Kanyang tinig at nagsisisunod sa Kanya. Yun po kasi yung attitude ng mga ligtas, mga kapatid. Yun po yung kanilang attitude. Hindi yung papaano kung ganito, hindi po. Mabuhay ka ng payapa sa Panginoon kahit anong gawin mo sa pananampalataya. Basta alam mong ito'y sa pananampalataya, gawin mo. Huwag mo nang isipin, papaano kung dumating ang Panginoon, hindi pa ako handa. Hindi. Dapat malaman mo na ikaw ay sumampalataya, alam mo handa ka na ikaw ay kay Kristo at handa ka na doon sa kaligtasan, handa ka na doon sa kanyang kaharian, natatamasahin mo pagdating ng panahon. Alam mo na dapat yun kasi meron ka nang ang buhay na walang hanggan. Assured ka na. Opo, assured ka na sa buhay na walang hanggan. Alam mo nang meron ka, pagdating ng panahon, kakamtin mo yun sapagkat ito'y kanyang pangako.
So tuloy tayo sa atin pong pagbasa. So nag-aalinlangan lang po ang tao dito, no? And I give unto them eternal life. When I give unto them eternal life. Ibig sabihin, binigyan sila ng walang hanggang buhay. Biruin mo, yung mga tunay na tupa na sumusunod sa Kanya, yung mga nanatili sa Kanya, binigyan na sila ng buhay. Na? And I give unto them eternal life. Binigyan po sila ng buhay. No? Bibigyan sila ng buhay ng Panginoon. And they shall never perish. Salamat sa Diyos. Kapag sinabi kasi mga kapatid, ito dapat malaman po ng tao, no? Ito yung kailangang unawaan ng tao na para hindi po magkaroon ng kalituhan itong mga tao kasi dito nagkakaroon ng pagkalito ang tao na dito nagkakaroon ng pagkalito ang tao pag sinabi po na buhay na walang hanggan na ibinigay o ipinangako ng Panginoon na para bagang wala pa o hindi mo pa kakamtin, hindi po, na assured ka na. Kaya yung sinasabi ni Kristo, and I give unto them eternal life, bibigyan ko sila ng walang hanggang buhay. Sa ibang salita, sila yung magkakaroon ng walang hanggang buhay, which is promise ng Panginoon, pangako ng Panginoon sa mga nagsisitalima sa kanila. Assured ka na. Ibig sabihin, sigurado ka na meron ka. Bakit po? Ang sabi dito, and they shall never perish. No? Hindi sila mawawala. Hindi sila mapapahamak. Kasi nga, meron ka ng eternal life. Bibigyan ka ng Panginoon yung mga nagsisitalima sa kanyang pangako. Ibig sabihin mga kapatid, naksan yung rito, yung pagkapahamak o yung pagtalikod. Walang pagtalikod dito, kaya nga sabi dito, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Salamat sa Diyos. No? Kahit pa, ni ang wika sila ay hindi maaagaw ni numan sa aking kamay. Yun po yung assurance natin. Hindi sa sarili nating lakas o kapangyarihan o yung pananampalataya lamang. Hindi po, katulong natin ng Panginoon dito. Kaya sinasabing walang magagawa ang tao na para wag siyang magmataas, para lahat ng kapurihan sa Diyos ibibigay lahat. Opo, ibibigay lahat ng kapurihan sa Diyos. Kasi, kapag ikaw ay malakas na, hindi mo na kailangan ng Panginoon. Kasi dito yung pagpapakilala ng Diyos, tulad ng pagpapakilala ng Diyos sa bayang Israel at sa bayang Ehipto o sa bansang Ehipto ng kanyang itaas si Paraon para makilala ng buong bayan o bansa na merong makapangyarihan sa lahat. Ito nga yung lumikha ang Diyos, mga kapatid, mga kaibigan. So dito maliwanag po na ito yung magtatamasa ng buhay na walang hanggan. Sa kanila ang wika at sila hindi papahamak. Wala na pong pagkapahamak. Walang pagkapahamak. Kasi nga, itong mga ito, nanatili po ito, mga nananatili. Pag sinabing mga nananatili, hindi na po mawawala yung pananatili ng mga ito. Hindi na po mawawala yung pananatili nito. Subukan mo. Ikaw, sino ba sa inyo ngayon? Ilang beses nang nag-backslide? Ba't nandyan pa rin kayo? Bakit meron pa rin kayo pananampalataya sa Diyos? Meron pa rin pag-calling sa inyo? May pagtawag pa rin, oy, bumalik ka. Bakit ganon? Hindi nyo ba naiisip yon? Ngayon, yung iba naman, walang Diyos, tumalikod, walang Diyos, sabi nila walang Diyos dahil sa mga problema. Yun naman ang sinasabi ni Kristo na mga nahulog sa dawag. Naniwala ka, ganyan, ganito, nasyahan ka, pero dumating yung problema mo, dumating yung mga pagmamalasakit sa mundo, anong wika ni Kristo? Tinalo ka. Ibig sabihin, hindi ka pa talaga ligtas dito, kapatid. Hindi ka pa ligtas, nag-aangkin lang tayo na ligtas. Tinalo ka, Kaya ang sinasabi ni Kristo dito na mga nananatili sa Kanya, ito po yung mga natanim sa mabuting lupa na nangbubungang may pagtitiis. Yun po yung mga tunay. So ang sinasabi ko sa inyo, yung tunay na kaligtasan
ay yung mga may tunay na pananampalataya ng pagtitiis kay Kristo. Yun po yung tinutukoy po natin na walang pagkalaho ng kaligtasan, mga kaibigan, mga kapatid. Kasi ang pangako ni Kristo, hindi sila aagawin ni numan sa aking kamay. Sino bang merong kapangyarihan sa inyo diyan na merong umagaw sa akin, no? Na sa akin, sa Diyos, kay Kristo sa kanyang kamay. Meron ba sa inyo? Sige nga, meron bang kayamanan? Meron bang kamatayan na makapaghihiwalay kay Kristo sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Wala po. Wala po 'yan. Wala pong gano'n na aral ang Panginoon. Kaya nga hindi nga ang wika kayo aagawin ni numan o hindi kayo maagaw. No, you shall never, no, you shall any man, no, neither shall any man pluck them out of my hand. Hindi kayo maagaw. Hindi sila maagaw sa aking kamay. Tuloy tayo. 29. My Father which gave them me, me, is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. Salamat sa Panginoon Diyos. Dito, kung kay Kristo nga, hindi ka kayang agawin sa kamay ni Kristo So, tumawag pa ng bakit ang Panginoon yung Ama. Tinawag niya pa yung Ama, ito na yung Ama, para maniwala lang kayo. Yun ang gustong ipunto ng Panginoon Na meron pa ba kayong pag-aalanganin sa akin dahil ako'y nagkatawang tao or sa aking pagkakatawang tao, nag-aalinlangan kayo na ako'y sinugo ng Panginoon? So, anong ginawa ng Panginoon? Sinama niyo yung Ama. Hoy, baka nag-aalinlangan kayo sa kaligtasan, no, na ibibigay ko sa inyo na hindi na maglalaho, na hindi na kayo mapapahamak. Anong sabi ng Panginoon? My Father which gave them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hands. Ibig sabihin, wala pa rin. No? Kaya nga, yun ang inilagay ng Panginoon. Baka nag-aalinlangan pa kayo So kasama niyo yung Ama na walang sino mang makakaagaw kay Kristo at sa kamay ng Ama doon po sa mga nagsisisampalataya. So napakalinaw po niyan at napakaganda po ng mga aral ng Panginoon na ito pong aral po ng kaligtasan na hindi po mawawala o maglalaho. Kaya nga dito meron nga tayong tinatawag dito mga kapatid na kung minsan ay debate na para mapatunayan itong aral na ito. So ito nga sabi ko nga handa na po tayong gumiba. Handa na. So kung mapapansin po natin Brad, bakit ganyan ang aral mo? Samantalang dati kinakalaban mo ang OSAS. So kapag tinanong mo ako, hindi per se kinakalaban ko ang OSAS. Hindi per se, kundi isang pahayag o isang banda ay inaalam ko kung gaano katibay yung aral nyo na OSAS. Hanggang saan kayo? Hanggang saan ang PC nyo? O gaano nyo ito ipagtatanggol o ipagsasanggalang? Yun po yung ating pong pahayag. Kasi nga, noon pa man sinabi ko na ako po ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya without works or any works. Walang gawa. Kay Kristo lamang sa pamamagitan ng pananampalataya. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi sa gawa ko, pag sinabing hindi sa gawa ko, merong gumawa si Kristo. Sino yun? Sa pamamagitan ng aking pananampalataya. At ito ay gawa ng Panginoon, yung siya ay sumakdal, siya po'y gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, yun po'y si Kristo na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, mga kapatid. So dito, kung mapapansin po natin, kung ito'y gawa ni Kristo, yung kaligtasang ito, na sa pamamagitan ng pananampalataya ng tao, sino pang makakakuha nito? Ibig sabihin, sino makakakuha sa kamay ng Panginoon? Meron ba? Siya yung may gawa ng kaligtasang walang hanggan. Wala po. So, noong sabi ko na nga at binidebate ko na meron lang ako nakadebate
na ako po ay ano, tawag dito, saved by grace through faith. Yan, 'no? Ano 'to, anak, battery, mahina na yung battery natin, anak, 'no? Saved by grace through faith. Ibig sabihin sa pananampalataya. Hindi tulad nito, 'no, ako'y naligtas sa pananampalataya. Hindi ko na kailangang sabihin na faith alone. Kasi 'pag sinabing naligtas ka sa pananampalataya, automatic faith alone na 'yun. Bakit po? Kasi nga walang gawa. Ibig sabihin pananampalataya lamang. So, ibig ko sabihin, gusto ko mang sabihin at gawin na ako'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, ibig sabihin nun na faith alone 'yun. Tulad ng ako'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya sa dugo ni Kristo, ibig sabihin walang hanggan 'yun. Hindi mawawala 'yun. Kaya nga yung salvation through Christ, through faith ay walang hanggang kaligtasan at ibig sabihin hindi na po ito mawawala. O wala na po itong paglaho. Huwag na po tayong mag-alinlangan sa Panginoon. Nag-aalinlangan lang kayo sa kaisipan niyo, eh. Ang dami ngang gagawin, eh, ng mga mananampalataya, eh. 'Di ba? Ilang taon na lang ang buhay natin ta's iisipin pa natin papaano kung mawalay ako, papaano kung tumalikod ako, papaano kung hindi ako maligtas. Eh, ligtas ka na nga, eh. Mali lang yung konsepto, mali lang yung idea na itinuturo sa inyo ng mga pastor niyong mga lobo na puro pera, puro ikapo, na mawawala ang kaligtasan. Mali. Mali lang ang unawa at aral sa inyo, mga kaibigan. Kaya binibigyan kayo ng kabigatan. Sabi nga ni Kristo, 'di ba, "Magsilapit kayo sa akin, kayo mga napapagal at nabibigat ng loob at kayo aking pagpapahingahin." Tapos ang ginagawa ninyo, ang problema ninyo, ang ginagawa ninyo, nagkamit kayo ng buhay na walang hanggan, ng kaligtasang walang hanggan, tapos pinahihirapan niyo pa sarili niyo. Papaano kung ganito, papaano kung ganyan, papaano kung magkasala, papaano kung tumalikod ako, 'di ba? Sabi nga ni Kristo, "Magsilapit kayo, yung mga napapagal." Hindi na kailangan, eh. Wala na yung gano'ng kaisipan na kung papaano, walang gano'ng aral na kung papaano. Walang gano'ng aral na kung papaano, kundi meron kang gagawin. Ano 'yun? Ay yung gawin mo yung kalooban ng Panginoong Jesucristo. Kasi doon ka tinawag. Oo, doon ka mananatili sa gawa ng Panginoong Jesucristo, sa kanyang mga gawa na dapat ipakita na ikaw ay ano, ilaw ng sanlibutan. 'Yun yung gagawin mo. Para yung pananampalataya mo, yung kasi yun yung bunga ng pananampalataya. Hindi ibig sabihin na para manatili ka sa kaligtasan, para manatili ka hanggang huli sa kaligtasan, gawin mo 'to. Hindi gano'n ang aral. Gawain mo na lang 'yun, kasi ligtas ka na. Ah, hindi yung mananatili ka para maligtas ka at para hindi mawala ang kaligtasan mo. Hindi po gano'n ang aral ng Panginoon. Doon pa lang sa pananampalataya kay Kristo, ligtas ka na. Mga kapatid, hindi yung mananatili ka para maligtas ka. Walang gano'ng aral. Wala pong gano'ng aral. Kaya, huwag niyo nang pahirapan ang sarili niyo. Yung kagaangan natin, kahit may problema, may mga bigatin, ang hirap talaga, eh, sa buhay na ito. Yung kabigatan, problema, mga tukso, 'di po ba? Yung kagutom, yung giyera, lahat ng mga uri ng mga nature na disaster, andiyan po yan, eh. Tanda ng pagparito ng Panginoon, malapit na pagparito ng Panginoon na nagpapabigat sa tao. Kaya lang, sabi ni Kristo, lumapit na tayo kay Kristo, eh, para magaangan tayo. Therefore, nung ika'y naligtas, pabibigatin mo pa, dadagdagan mo pa yung kabigatan sa isip mo at puso mo na kung paano kung tumalikod ako, paano kung humiwalay ako sa Panginoon. Hindi pababayaan, hindi panghihintulutan ng Panginoon yon. Sigurado yon, 'no? Sabi nga ng mundo, itaga mo sa bato. Sabi nga ng salita ng tao, 'di ba, itaga mo sa bato. Hindi mangyayari na pababayaan ka ng Panginoon. Kasi ang pangako ng Panginoon, 'no? My Father which gave them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. Even Jesus Christ, 'no? Hindi po tayo aagawin, 'no, sa kamay ni Kristo. So dalawa na 'yan, 'no? Tapos mag-aalinlangan pa tayo na kung papaanong ganito, papaanong gano'n. Hindi, trabahuhin na lang natin, 'no? Yung kalugod-lugod sa Diyos bilang mga ilaw ng Panginoon at ihayag natin yung salita ng Diyos. Bakbakan natin itong mga ano, pera-pera lang, 'di ba? Na nang-uuto na kapag ikaw hindi gumawa ng ikapo, eh, mapapahamak ka pa. Kapag ikaw hindi nagbigay, 'no, sa kanila mapapahamak ka pa. Kapag ikaw ay hindi nagpa-under ng law,
no, sumunod sa 10 utos, mapapahamak ka pa. Walang gano'ng aral. Walang gano'n. Kapag ika'y kumain ng baboy, mapapahamak ka pa. Ang aral niyo manipis. 'No, pagka gano'n ang aral manipis, palpak ang ibig sabihin nun. Walang tibay. No, walang tibay yung Kristo nila na nangako na hindi sila pababayaan. Na nangako na hindi sila agawin sa kanyang kamay. Walang tibay yung Kristo nila. Pagka gano'n ang kanilang aral. Ngayon, bilang ligtas, huwag ka namang ano, na tawag yan, over ano, para bagang overwhelmed, no? Na parang ligtas na ako, pwede na akong ano, hindi. Saka hindi mo naman iisipin yun eh. No? Ligtas na ako, pwede na akong wala. Kaya nga, hindi ko alam kung ba't naiisip nilang gano'n. Naiisip po ito ng laban po doon sa kaligtasang walang hanggang tinamunan tao. Yun po yung nakakaisip nun. Pero yung mga tunay na ligtas, hindi po nag-iisip ng gano'n. Na kung papaano, ganito, ay mag-aano lang ako, total ligtas na ako. Ay, ang isipan nun, yung mga isip na mga laban po doon sa ginawa ni Kristo, yung walang hanggang kaligtasan na mga tinamo ng mga nagsisampalataya sa Kanya. So, kaisipan po nila yon. So, hindi po tayo doon. Ariel, na? Sabi dito ni Ariel Balahadja Guevara, ligtas na ba kayo, Pastor Eric? Okay. So, biblically speaking, ang mananampalataya, ang dami ko nang binasa sa inyo ng mga talata, ha? Ibinigay na talata na nagpapakita na itong mga tao na sumampalataya kay Kristo, walang gawa, no? Kundi ito'y gawa ni Kristo sa krus, ay ligtas na po tayo. Ligtas na po. So, next question, no? Brother Ariel Balahadja Guevara Jr. Next question, ligtas na po yung mga mananampalataya. So, Pastor Alexander Santos, keep on preaching, Pastor. Galos po. Ligtas na kami ni Pastor Eric. Galos po, ano, Pastor Alexander. No? So, yan nga, ano, Pastor Alexander, no, itinuturo po natin, no, na itong kaligtasan na tinamo ng mga tunay, no, na mga mananampalataya, hindi po nag-iisip yan na kung papaano kung tumalikod ako, papaano kung gumawa ako ng masama, papaano kung pumatay ako, no? Hindi po siya nag-iisip ng gano'n. Bagamat hindi tayo nagsasabi na hindi tayo nagkakasala, mahina tayo, pero hindi tayo nag-iisip ng gano'n. No, ang iniisip po natin hindi gano'n eh. Kaya nga kita mo nangangaral po tayo, Pastor Alex, no? Bumabanat kayo sa mga hidwang pananampalataya kasi hindi mo naman iniisip 'yun eh. Ang isip mo, mangaral, 'di ba? Maghayag ng katotohanan. Hindi mo iniisip na papaano kaya bukas tumalikod ako. 'Di ba yan? Papaano kaya bukas kung pumatay ako? Hindi mo naman iniisip 'yun eh. Ah, wala yung tunay na mananampalataya, walang kaisipang gano'n, no? Walang kaisipang gano'n. Hindi niya naiisip 'yun, no? Kasi nga siya po ay itinalaga na po sa pagkaligtas. Yung mga mananampalataya, binasa po natin Tesalonica 5:9, ay mga itinalaga po ito sa pagkaligtas. 'Pag sinabing itinalaga, nakatalaga ka na doon nung ika'y sumampalataya, nakatalaga ka na sa pagkaligtas mismo, hindi sa ang wika sa kapahamakan o hindi sa galit o puot ng Diyos. Kasi nakatalaga ka na doon eh. Doon ba meron pang galit at puot? Wala na. Kaya nga yung sinasabi natin na 'pag naligtas ka, no, hindi na mawawala yun kasi nga nakatalaga ka na doon sa pagkaligtas at hindi sa puot o galit ng Diyos. Okay? So, wag niyo kaming paratangan, no, nila Pastor Alex, no, na, "Hoy, ligtas na yan, puwede ng pumatay yan, puwede ng kahit anong gawin niyang kalokohan, ligtas na yan." Hindi po pumapasok sa isipan namin yun, no. Ako, talagang hindi pumapasok sa isipan ko yan, eh. Ang nasa isipan ko lang palagi, malamang parehas kami ni Pastor Alex dito, ni Brother Alex, ng isipan lang namin lagi araw-araw magpahayag ng salita ng Panginoon, 'di ba? Para doon sa mga hindi pa kumikilala sa tunay na kaligtasang ginawa ni Kristo, na nagsasabi na kapag naligtas ka, mapapahamak ka ulit. 'Di ba? 'Yun ang binabanatan namin, eh. At saka yung mga pera-pera lang na mga pastor na magtatayo ng ganito, magkukuha ng mga miyembro. 'Di ba yung mga miyembro nga ni Soriano, sabi miyembro daw sila, eh. Kita mo yun palang mali na, eh. Kasi tayo po, miyembro po tayo ni Kristo. Kaya nga mag-ingat po tayo sa mga aral na ganyan. So mga nagtatayo ganyan, ganito, 'no, para kilalanin sila, hindi po.
no? Hindi po gano'n 'yan, no? Hindi po gano'n 'yan. Kundi ang pangangaral, kahit saan man dako abutin, sabihin natin na, "Uy, ito yung kaligtasang tinamo mo kay Kristo. Ito yung buhay na walang hanggan. Ito yung walang pagkasira, ito yung walang pagkamahamak, walang galit o walang puot, sapagkat itong kaligtasang ito ay kaligtasang walang hanggan." So, yun po 'yan mga kaibigan. Walang hanggan po 'yan, na 'wag na po kayong humirit. "Uy, si Pastor, Jeramel, Amlon, amen sa mga ligtas," sabi ni Pastor Jeramel. "Uy, oo nga pala 'no, kailan ba yung dating ng ice cream natin diyan, Pastor, Jeramel 'no?" Pero ganun pa man 'no, tulad nila Pastor Jeramel 'no, nila Pastor Dino Diaz 'no, na nangangaral po 'yan ng, kaligtasang, hindi mawawala. Verbatimly sabi nga, kahit naman sila 'di ba, ganyan wala, pero yung konsepto ng, sinasabi nila na walang hanggang kaligtasan o hindi mawawala ang kaligtasan, tulad ng inaaral ko sa inyo, andun po yung konsepto na talagang walang pagkawala ang kaligtasan mga kapatid. Na walang pagkawala sapagkat nga ang wika, no, ito po yung ano, ginawa ni Kristo yung walang hanggang kaligtasan. So meron po tayong ano, dito na argumento. Gusto ko sanang subukan ninyo yung argumento ng mga tanong ninyo. Ano ba yung mga talata ninyo na kumokontra dito? Siguro ano, ano ba yung mga kumukontrang talata dito sa atin pong pinag-uusapan na ano, na kaligtasang hindi mawawala? Kung, loloobin ng Panginoon, no? Doon naman po tayo sa topic na sa ating programa, anong topic mo? Doon naman po sa ano, sa argumento na nagpapawalang bisa o nagpaparatang doon po sa kaligtasang walang hanggan na hindi mawawala. So, hingin ko mga talata ninyo, no, habang naghihintay po tayo ng mga debatista ba Pastor Alex, no, Pastor Jeramel, na mga debatista, no? Yan man ay SDA, maganda nga kung SDA eh. No, hinahamon nga natin si Linyard eh, no, ng SDA na puro takbo, no, ayaw pong humarap sa atin no ng debate. Ewan ko ba, pati si Thompson, no, pati si Johnson Amican. Itong mga SDA na to, mga duwag to sa debate, no? Hindi ko naman nila lahat, no? Hindi, pero itong mga veterano, mga debatista na nagpapakilala at puro ngaw-ngaw lang, no? Na sa ibang mga debatista, hindi po makaharap po sa atin sa debate itong mga ito. Even yung mga pastor nila, no? Bagamat meron na po tayo nakaharap ng mga pastor na SDA, pero yung ibang mga pastor, takot pong humarap sa debate yung mga yan. Ang ano lang nila, ang kanilang puro alibay, ay simple lang. Kasi unang alibay dyan eh, sino ka ba? Maliit na samahan ka lang, hindi ka naman kilala. Yan ang mga alibay na mga yan eh. Na? Pero sa aral, yung purong aral, humarap kayo kung talagang meron kayong ano. Alam nyo na yan, di ba? Kung meron kayong tapang, humarap kayo. So, tulad ng mga SDA, ng mga Katoliko, na may nakaharap tayo niyan ng mga Katoliko, ano. Kaso lang, ang nakaharap na sa Katoliko, yung tinatawag ko na ano, na salvation through faith alone. Kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya. So, pero yung yung debate o yung topic na kaligtasan hindi mawawala, wala pa po tayong nakakadebate niyan. So, nakalinya po yan eh, no? Sino po? Nakalinya po diyan sila Hefte. Yan. May debate po kami mamaya niyan. Sino pa? Yan nakahalera diyan sila. Yan, meron pang isang SDA, si Leonard. Avila po yata 'yon. Nakahalera din si Samuel, yung nakalaban ko na nakaraan. Andiyan din si Mario Daldal, no? Si Mario ng MCGI. So, yan makakaharap po natin yan doon po sa salvation, no? Na hindi mawawala, sa kaligtasang hindi mawawala. So, next topic tayo, no? Dito po sa atin pong palatuntunan, anong topic mo? So, ihag po ninyo yung argumento ninyo, yung laban po doon sa kaligtasang walang hanggan na hindi mawawala. Ilabas ninyo ang argumento nyo, ilabas ninyo ang mga talata ninyo at babasagin po natin yan. God bless po sa lahat. Shalom ho, Ecclesia.
Shalom, CGSLS, by the law of faith.